Ngayon, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At check tayo ngayon. At tingnan lang natin kasi sa iba mahina daw yung volume, pero sa iba okay naman. So ngayon, tingnan lang natin ngayon tong video natin kung malakas na yung volume. So far ito, kung makikita nyo sa MM Crypto, nag-open na siya ng long position, no? Pero still, ito yung sinasabi niya na mag-open siya ng ngayon, nasa 64,000 yung open niya. Tapos hihintayin niya yan kahit ma-liquidate. No? Kasi ang iniisip niya dito, hindi niya alam kung saan ba talaga yung pinaka-bottom. Kaya ang gagawin niya, mag-entry siya ngayon. So kung ma-liquidate yan, papasok daw siya ulit. Yun yung sinasabi niya. Hanggang sa makuha niya yung pinaka-bottom na makikita naman daw niya kahit na matalo siya dyan, eh pag nakuha daw niya yung pinaka-bottom at lumipad ulit, mas nakikita daw niya yung gain, mas malaki daw yung gain niya. Yun yung sinasabi niya dyan eh. 'Di ba? So ngayon, tong kulit yo. Pinaka ano daw ng support yan. Oh, boom. Laglag. Basag, no? Basag yung support. Okay? So far, kung titingnan naman natin ngayon, ito yung graph natin, ha? Okay? Ito yung graph natin, napapansin natin dito. Hindi na siya lumipad, no? Hindi na siya lumipad ng 71, no? Kasi kung makapansin nyo, rejected eh. Di ba? Ito yung ginawa natin, no? So, akala natin, once na makuha niya to, lilipad, 'di ba? Pag nabasag niya yung area na 'yan. Pero tulad ng sinabi ko, 'di ba? Nandirito pa tayo sa side na 'yan. Nandiyan pa tayo pero kumuha mismo ng pinaka-resistance natin sa taas. Okay? So ngayon kung titingnan nyo, sideways yung galaw ng market. So bakit sideways? Diretso lang, no? Kalma naman talaga totally. Kapag bear market, isang araw laglag agad eh. Hindi ganoon ang bear market eh. Ang nangyayari niyan, syempre, parang recover. Kunyari, kung titingnan natin dito, punta tayo sa 1 day time frame, no? Punta tayo sa 1 day time frame ha. O ayan. Kung titingnan nyo, dati gumawa na rin tayo niyan, no? So, ito yung 1 day time frame. Ito yung 126. O, ito yung 125, no? Okay. So, kung papansin nyo 125, nagkaroon ng talagang gripo, di ba? Tapos, ano nangyari? Nag-recover. Nagkaroon ulit ng gripo. So, nag-recover ulit. Ito yung sinasabi nilang letter M. Okay? Biglang ay na, biglang nalaglag na. Tapos, nag-recover ulit. Tapos, biglang nag-solid drop. Recover ulit. Ito, bull plug to. Ay, bear plug to. Eh, oh. Kung titingnan mo, naka-bear plug ka. Eh, oh. Oh. Sa 1 day time frame. Eh, oh. Sabi mong bear plug. Oh, yan. Area na yan. Tapos, area na to. Oh. Tapos nalaglag, 'di ba? So laglag ulit. Hindi ang bear market, hindi siya yung isang laglag tapos ano na kaagad, yung bottom na kaagad, hindi ganoon eh. 'Di ba? Talagang totally may recovery. So ngayon ang nangyari dito sa 1 day time frame, o punta na tayo sa 4 hours time frame, nagkaroon ng recover ulit. Possible, syempre, magkaroon din ng dump. Pero again, tulad ng sinabi ko, no, last bear market is 69,000, umabot siya ng 16,000 to 15,000. Hindi ko ilang percent ba yon? I think 80%. Tama ba? So ngayon tayo, nasa 50% drop pa lang tayo, no? 50% drop pa lang tayo. O titingnan natin, meron pa bang ida-drop, 'di ba? So ako naman hindi ko expect na hindi ko alam kung hanggang saan ang ida-drop nito. No, kaya tayo nagkaroon ng DCA, no? Ang DCA naman natin kung titingnan nyo, eh hindi naman isang bigay 100,000. 'Di ba? Hindi ganoon eh. Ang DCA natin isang bigay 500, 1,000, 'di ba? Kaya kung mapapansin niyo yung holdings, so sige, pakita natin yung holdings natin. Kasi baka mamaya, eto, may makikita kayong sell, 'di ba? May nakita kayong sell dito, nag-sell lang ako kagabi ng 10 USDT. No, pero binalik ko din, no? Kasi nag-trade ako kagabi, no? Nag-trade lang ako kagabi, wala pala akong extra kagabi, no, dito kay Bitonix. Kaya nag-sell ako ng 10 USDT. Tapos binalik ko din kaagad, no? Pumasok ako kay Siren dito sa area na to. So, pakita lang natin. So far, ang holdings na natin na para nakikita nyo din, syempre ipon serye to, no? Sa spot natin, so 94% uh, Bitcoin. So ayan, nasa 170 na tayo, no? 170. So far meron pa tayo pang DCA ng
tatlong araw. Minsan ginagawa ko 500 lang, no? So bukas bibili ulit ako ah ng tawag dito, ng Bitcoin. So so far ito yung ipon natin. So 170. So nasa ipon serye number 3 na tayo. I think sa 1 month nito kung 500 malaki na yan. Nasa 15,000 to 20,000 na yan. So far nasa 170 na tayo. So 170 near 10,000 na yan, no? So ngayon titingnan natin. Okay? So ngayon, sa asset naman natin dito sa dito kasi sa Bitonix nag-iipon ako ng Bitcoin, no? So wala nang withdrawhan 'yan, mga kapatid, no? Diretso na 'yan, diretso na 'yan, okay? So makikita nyo pag nalaglag 'yan, magne-negative port tayo, 'di ba? So okay lang 'yun. Basta ang importante sa akin, lapag lang ako ng lapag ng 500 dahil kung titingnan naman natin, kapag kunyari nag-trade ka, kunyari ang break even mo dito sa Ethereum, ang break even ko dito 22 eh, no? 2,200 and nasa 2,070 pa lang ngayon. So, every time na bumibili naman ako diyan, no? Bumababa naman yung bini-break even ko, no? Ibig sabihin dollar cost averaging. Okay? So, again, so dito tayo, balik tayo ulit dun kay BTC. Yan. Balik tayo kay BTC. Okay. So, eto na siya. Okay? So, kung titingnan natin sa 1 day time frame yan, punta tayo sa 4 hours time frame. Ba't nag-iba yung aking ano? Teka, punta lang tayo sa kay spot tayo. Kay spot ako nag-ano eh. Okay? So, ayan siya. So far sideways ang galaw ng market natin. Sarado ang ETF, no? Sarado ang dashboard ngayon kasi Sunday. So hindi tayo makakita. Last update is BlackRock, no? Yung last update niya, yung BlackRock natin, 231 million bumili sila ng worth of Bitcoin. So net asset nila as of February 6 is 53 billion, no? US dollar pa. So kung titingnan natin, barya pa lang yung binibigay nila, no, pero unti-unti naglalabas sila. So I think itong total na inano nila 61 billion ngayon nasa 53 billion na lang. So tingnan natin 'yan, no. Kailangan na monitor din talaga natin 'yan. Sa Greed Fear Index naman, so tingnan nga natin yung Greed Fear Index. Ingay ng aso. Shh! Bear. Okay. Sa Greed Fear Index naman, okay. So tingnan natin. I think nasa fear to. So extreme fear. Okay. So ibig sabihin, ang nakikita ko na dito na nagbebentahan, no? Yung mga retail. Okay? So retail talaga karaniwan sa biglang nagbebenta, no? Karaniwan diyan yung talagang bumili, akala kasi nila kasi may mga nung yung last bear market kasi maraming nangyari diyan, no? Yung nangyari last bear market kasi 69,000 lang inabot pero ang tunog-tunugan dati ang daming nag-aano, no, ang daming nagsasabi na ang Bitcoin lilipad ng ano ng 100,000 that time. So yung iba syempre ang ginawa bumili dati ng nasa 69, nasa 65, nasa 60, bumili sila ng lahat ng gano'n last bear market, no. Kaya lang bigla nalaglag. So ang inabot nila ngayon hanggang 15,000. So karaniwan sa kanila dahil nga nakita nila lost na sila, nagsibentahan sila ng mababa ngayon. Ngayon, yun yung nangyari before, no? Kahit ako noon eh, kahit ako noon may holdings ako ng BTC, bumili ako na sa 45. Tapos nagulat ako, nalaglag. So ang ginawa ko noon, binenta ko. Okay? So pero maliit lang siya. So dahil hindi ko pa alam yung takbo ng market. So ngayon, nung nakita ko na yan, nung nakita ko na nalaglag na siya ng gusto, doon ako nag-start. DCA lang din ang ginawa natin noon. So nag-start tayo dito sa 74. So ito yung tinatawanan nila eh, itong maliit na to eh, itong 74, itong 500 pesos, 'di ba? So tawanan mo yan kapag sobrang laki ng unang bitaw mo diyan, no? Pero ito, again, 500, ayan, 1,000, 1,000, 500, 500, 500, eh puro ganun lang yan eh. Sa ngayon, 500 na naman yung ibibigay natin. Okay? So far, kapag ito nabasag, I think, 71,500 4 hours time frame. Yan.
magkakaroon ng retest dito sa area na to, no? Pero ito yung sinasabi natin, strong resistance, pero nung nag-rejected dito, nagkaroon ng sideways. So, possible pag ito bumaba dito, baka mabasag na to, no? Pag nabasag to, babalik ulit tayo dito. So, hahanap ulit tayo dito ng katulad nito. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita. Possible itong area na to. Pwede nga yan. So, ang mangyayari niyan, kung ito, bababa dito sa area na to. So, kung bababa yan dyan. Tapos, dyan siya ma-reject. Tapos, aangat. Kung dyan siya ma-reject, yan yung magiging support naman natin. Okay? So, ganun lang talaga tayo mag-check. No, ako, katulad ako, hindi ko pinapahirapan yung sarili ko kahit nasa sa trading, 'di ba? Alam niyo naman yung gainers trade, 'di ba? Alam niyo yung gainers trade strategy, yung ginagawa natin based sa percentage, 'di ba? Na mababa lang. Yung iba kasi ang daming nasusunog doon. Bakit? Kasi all in kaagad yung ginagawa nila, 'di ba? So, ganun yung atin, hindi all in agad. So, parang ano lang 'yan, sabi ko nga sa inyo eh. Ako minomonitor ko lang yung market tapos doon ako pumapasok kapag nakakita na ako ng 40, 60, 80, 100. Parang yan. Katulad niyan si Seren, ang laglag ni Seren from 300%. So, nagulat tayo sa kanya talaga. Sobrang taas ng biglang nilipad niya agabi, di ba? So, pero profit naman tayo doon. So, bukas check tayo ng ating mga uh, holdings ulit. So far nakita niyo naman yung holdings natin. Ang importante nakita niyo yan. Everyday dapat nakikita niyo yan para at least kahit papaano nakikita niyo kung magbebenta ako, no? Makikita niyo naman sa Facebook magbebenta ako. Pero again, once na binili ko na to, wala na to, parang time deposit na yan. Okay? So ngayon, pag nakita ko na medyo malaki holdings natin, nasa 100,000 na, hard wallet na tayo. No, mag-hard wallet na ako niyan. Hindi na ako kumbaga hindi ko nahahayaan na ganito na, no. Hard wallet na yung atin. Ipapakita ko na lang 'yon, yung hard wallet na 'yon. Kumbaga ipapakita iaano ko na lang sa inyo. I-screenshot na lang natin, no, na nandoon pa 'yon tapos panibagong bili dito sa BitGet and Bitonix. Tapos transfer ulit kapag 100,000 na ulit. Parang ganoon siya. So for me, hindi ko alam kung asan ang bottom. Kung lilipad yan ng 75 ulit, stop buying ako. Again, start ng buying ko 75. Pagka bumalik ng ano yan, ng 75, stop buying ako doon. So pag bumagsak ulit ng 75, ayan, buy ako ulit. Okay? So, yun lang yung ating update ngayon kay GX at sana kahit papaano nagustuhan niyo yung mga update natin at kung nagustuhan niyo update natin, gamitin nyo lang yung link natin na Bitonix and BitGet nandiyan dyan sa description. Tapos sabay soon, no? Kapag sinipag na ako gumawa ng group, so lahat naman ng nasa link natin ay nandoon na sa ating description para at least sama-sama tayo sa spot, no? Again, sa spot nagsisimula or yung creator ng pag-unlad, okay? Ng bull market. So kaya lang masyadong pressure kapag sa spot, no? Ay hindi nandoon ka sa kapag bago ka mape-pressure ka dito dahil nakikita mong pababa yung market, no? Nakikita mo nauubos ka, okay? So, pero tandaan nyo, palupitan ng sikmura dito mga kapatid, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo lagi, ang i-invest lang natin yung kaya natin mawala. So, kailangan, wag lang makinig kung sino yung mga nagpo-post ng video. So, mas maganda kung kayo din inaaral nyo siya. Okay? So, ang dami naman paraan ngayon para aralin ng cryptocurrency, di ba? So, ang laki ng tulong na ng AI ngayon, di ba? Chat GPT nga talagang totally marami nang ibinibigay na info, di ba? Kumbaga, no need na courses di ba? So, binibigay niya na kung ano yung dapat mong matutunan. Ikaw na lang mag-execute, di ba? So, mas maganda yung ganun. Or hanap ka ng coach, no? Na magtuturo sa'yo. Ako, hindi naman ako coach Kumbaga, ang ginagawa ko lang, kung ano yung ginawa ko last bear market, ganun ang gagawin ko ngayon. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung ano yung ginagawa ko ng bear market, gagawin ko ngayon. Okay? So, yun lang AGX at saludo sa inyong lahat.